Hello guys, welcome again sa ating math class. Today, we're going to discuss about the principal roots or of rational numbers and irrational numbers and the ways on how to approximate roots. Pero bago po ang lahat, kinakailangan po sa pag-aaral ng roots ay maging pamilyar po muna kayo dito. Ito po, yung tinatawag nating square root of a number. Yung letrang ito na nasa loob ay yung tinatawag nating radicand. At yung itong symbol na po ito ay yung tinatawag nating radical sign or square roots. So, sundan po natin. Sa pag-aaral ng square roots of rational numbers, sinasabi dito, the square roots of real number may either have to the positive or negative in the same manner as rational numbers. Thus, the square root of a perfect square is rational numbers. So we are familiar with multiplying numbers to any paired numbers. So in here, sa pag-aaral po ng square root, we are talking about the same number itself. Halimbawa, if we think of a number na kahit ano, ang gagawin lang natin ay i-multiply lang natin siya sa kanyang sarili. So for us to understand this, let's have the example. To square a number, we have to multiply a given number by itself. So, dito gagamit po tayo ng ilan sa mga symbols para medyo ma-concise natin siya at maging madali po sa atin. If a is equal to 4, then a squared kung tawagin yan. Pagka nakakarinig po kayo ng squared, yan yung ibig sabihin na i-multiply natin ang isang numero sa kanyang sarili ng 2 beses. Squared ang basa po dyan. Lagyan po natin para makita niyo po. Squared. A square. Which means kung si A ay 4, multiply lang natin si 4 sa kanyang sarili ng 2 beses. 4 times 4 is 16. At alam natin 16 ay ang tinatawag nating product. Sasabihin at tatawagin natin na si 16 ay yung tinatawag nating squared. Squared ni 4. 4 squared is 16. O yung 4 squares ay 16. Ngayon, on the second example, if a is 3, then a square is equal to 3 times 3 o yung tinatawag nating 9. Yan yung squared ni 3. Squared. Squared ni 3. Sa word, ito po siya, squared of 3. 9 is a squared of 3. Yan. Or 9 is a perfect square of 3. Perfect square. Later on po, malalaman po nyo bakit ginagamit yung sinasabi natin perfect square. Because it says here, the square root of a number, the square root of a perfect square is a rational number. Yun, nabanggit ko kanina yung perfect square. So, for the third example, if a is negative 8, then the a squared is equal to the quantity of negative 8 times the quantity of negative 8. Pwede rin namang siyang isusulat ng ganito lang. Take note, guys, that this is the same as the multiplication. If you're going to write it negative 8 times negative 8, we're going to put it or write it as the quantity of negative 8 times the quantity of negative 8. It's just the same with this one. So, dagdag lang, if we are multiplying two integers with the same sign, the sign of the product is always positive.
since pareho silang negative, so magiging positive ang sign ng ating product. Kaya yan ay nakalagay na positive 64 or 64 lang. Ayan po. Then 64 is a perfect square of 8. Ayan po. Tandaan po natin yung paggamit ng perfect square. Ayan po. Then next, the inverse of squaring a number in finding, or the inverse of squaring a number is finding the square root. So yun yung po yung binigay kanina. Dun sa naunang ating slides, we talk about on how to square a numbers. So, might as well, kung natatandaan ninyo, yung product sa dulo ay yung tinatawag nating the perfect square of a certain number. Tulad ni 9, si 9 is a perfect square of 3. Ayun po, 16 is a perfect square of 4, and so on. So, sinasabi dito, the square root of a number indicated here, ito siya, square root of a number. Kung matatandaan nyo, ito ay tinatawag na radicand at ito ay tinatawag na radical sign or square root. Is one of the equal factors, of two equal factors rather, if multiplied together, the two factors produce the number. So, yun yung aking binigay kaninang example. So, babalik rin natin yung proseso. Inverse tayo. Halimbawa, hindi pa natin alam at hindi natin to nakikita. If a squared is 36, then a is what? Ito lang naman yung tanong dyan. Anong numero, pag multiply mo sa kanyang sarili, ang sagot ay 36. Yun po yun. Yun po yung tanong dito. So, syempre, makakaisip na kagad tayo. If we are familiar with the multiplication table nung ginagamit ninyo, and kung memorize po natin ang multiplication table, makakaisip kagad tayo ng factor si 36. Isang numero na pag multiply sa kanyang sarili, ang sagot ay 36. So, that is why it is 6. At alam naman natin, na tulad na binabasa natin kanina, si 36 ay yung tinatawag na perfect square of 6. Ayan po iyon. So, pag multiply natin si 6 sa kanyang sarili, ang sagot ay 36. Kaya, dahil si 36 ay ang tinatawag nating perfect square of 6. Sinasabi rin dito na meron siyang two equal factors. So, kaya sinasabi dito, isang numero na dapat, isang numero na minumultiply sa kanyang sarili at magpuproduce ang isa pang number. Ayan po. Sinasabi din dito, pagka ikaw ay magmumultiply ng number sa kanyang sarili, that pareho ang kanilang sign. Dahil sinasabi, sa pag-aaral ng square root, meron kang dalawang roots, isang positive o negative na nabanggit kanina sa unang slide. Tingnan po natin to. The square root of 36, ayan, pinalitan lang po natin si n. Ayan po. Kasi tayo po ay nasa inverse of squaring. Kinukuha po natin yung square root. Ayan po. The square root of 36 is the same as getting the factors of 36 multiplying by itself. So, siyempre nakakaisip na tayo, o nga, may isang numero na pag multiply mo sa kanyang sarili ay 36 ang sagot. And that the case, meron na tayo yung 6, ayan, 6 times 6. Ngunit tatandaan po natin na sa pag-i-square root o sa pag-detect ni square root ng isang number, meron po siyang dalawang sign. Ito po, automatic, alam natin yung positive to. At ito ay paired ng integers na negative. Kung mapapansin nyo, isang negative 6 at isa pang negative 6. Sinabi doon sa unang example, pagka mag-multiply ka ng parehong sign na numbers, ang magiging sign ng iyong product ay positive integers. So that is why yung negative 6 times negative 6 ay parehong positive 36 na nakikita nyo po. So that is why kung ito ay may positive at ito ay negative, sa dulo, ang roots ng ating 36 o ang square root ng ating 36 ay positive and negative 6.
Pareho lang din po sa mga sa mga sumusunod na example. If a squared is 25, so syempre isip ka na kagad ng numero na pag minultiply mo sa sarili ay 5 ang sagot. Then a is 5. So ito siya, yung representation sa square root. Ipailalim natin o ipaloob natin si 25 sa square root sign o sa radical sign. Syempre ito siya, yung pinaka-natural, yung 5 times 5 for positive integer at negative 5 times negative 5 for negative integers. Kaya ayan, nagkaroon siya ng positive and negative 5 dahil nakita naman natin dalawang sign niya. So, on the last part, if a squared is 49, so isip ulit tayo dahil isang numero na minultiply sa kanyang sarili, ang product ay 49. Ayun po. And that is a is equal to 7. Sinasabi na si 49 ang perfect square ni 7. Gayun din yung mga unang nabanggit sa mga katapat niya. Where the square root of 49, ayan po, the square root of 49 is the same as, is with the product of 7 and 7 and negative 7 and 7. So yun po, when we extract the square root of 49, dalawa po ang kanyang sagot. Isang positive at negative 7. At dito pinapaliwanag, thus the number 5, 6, and 7 are the positive roots of 25, 36, and 49 respectively. And it's so-called the principal roots. Sinasabi dito na bagamat may dalawang sign ang bawat sagot sa mga square root numbers, ang kukuhain mo lamang dito ay mga positive sign numbers tulad ni 5, 6, at 7. At ang lahat ng positive roots na tinatawag o kinukuha natin ay pinapangalanan o kilala bilang isang principal square roots of a certain numbers. Si 5, 6, 7 ay ang principal roots ni 25, 36, at 49. Take note, ito po ay mga positive integers. Tulad ng unang nabanggit natin sa mga previous lessons at video lessons natin. Ngayon, dako naman tayo, the square roots of irrational numbers. Kanina, kinuha natin yung mga roots o the square roots of rational numbers. Ang square roots of rational numbers, dagdag ko lamang, ito nabanggit dito. The square root of a perfect square is a rational number. Pero yung napapansin nyo kanina, yung tulad ni 36, sakto siya kay 6, si 49, sakto siya kay 7, and yung iba pa. However, if the radical is not a perfect square, yung radicand, yung nasa loob ni radical sign, ay hindi perfect square, then the square root is irrational number. Ito lang ang ibig sabihin ng irrational number. Hindi siya sakto. Ngunit, siya ay nasa pagitan ng mga perfect square numbers. At kung pag-aaralan natin yung number line, madali po natin siyang mauunawaan. At mamaya po, ipapakita po natin kung anong relasyon ng rational numbers and its roots sa irrational numbers. Sinasabi dito, the numbers below are some of the numbers that are not perfect square numbers. Tulad ni 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Sige nga, isip nga po kayo ng isang numero na pag multiply sa kanyang sarili, sagot ay 2. Wala po ano? Wala po kayong maisip. Kundi 1 times 2 lang meron. Ganon din kay 3. Wala rin. Kay 5, wala rin. Kasi 2 times 2 is 4. 4 is a perfect square of 2. Di po ba? Si 8. Wala. Malapit siya kay 3 na 3 times 3 is 9 because 9 is a perfect square of 3. At gayon din kay 4 na si 4 ay perfect square of 2. Sabihin, wala pong ibang mga numero na katapat ng perfect square sa mga nabanggit na numerong ito. Kaya sila ay nabibilang sa mga ang mga numerong ito ay ang mga numero na hindi perfect square. Ayan po. So, kaya nga kanina natanong na meron bang ibang mga numero na pag multiply mo sa kanya sarili ay ganito magiging sagot?
So, madaming factors pero hindi yung parehong numero sa kanyang sarili ang pwede nating ilagay as their factors na masasabing isa sa mga perfect square. Kaya itong mga numerong ito ay ang mga numero na hindi perfect square. So, madami pa po iyan. So, proceed po tayo. So, here, square root of 13 is not a perfect square and it is a rational number where it is between two perfect square numbers. So, makain natin. Sinabi ko kanina na mayroon tayong number line na tatalakayin. Ayan, kaya may space yan. So ito tayo. Since tayo ay nasa positive integer, ayan, puro positive lang ang ating gagamitin. Dito ko na ilalagay si 0. Baka masabi nila, baka madinig nila yung sagot dyan kay 0. Okay, dyan si 0. So, lagyan natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kahit ilan kung gusto natin. Lagyan natin ng label sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, ito tayo. Ngayon, square root of 13. Alam naman natin na si square root of 13 ay hindi perfect square ng iba pang mga numero. Dahil, ang mga perfect square na mga numero bago si square root of bago si 13 ay ang 9 at ang 9 at yung susunod sa kanya ay ang 16. Ayan po. So, bakit 9? Sige, tingnan natin ha. Square root of 9 is a perfect square of 3. Ito po si 3. Kasi 3 times 3 is 9. So, si 13 ay nasa pagitan ni 9 at 16 sa perfect square. Ano pa kaya ang susunod na perfect square pagkatapos ni 3? O ni 9 rather. Yan ay si 16. Dahil si 16 ay perfect square ni 4. Ito po. Kaya nandito po siya. Sa makatuwid, si square root of 13 ay nasa gitna ni 13 at ni 3 at 4. Nasa gitna po siya ng dalawang iyan. Dahil ito pag in-square mo si 4, ito ay 16 at ito ay 9 para kay 3. Para lang din sila maging pares, kinakailangan i-take natin ang square root ng parehong yan. Parehos ng ating ginawa dun sa nauna. Ayan po. So, ayan po siya. So, if we take the square root of 9, that is 3 because 9 is a perfect square of 3. And if we take the square root of 16, it is 4 because the 16 is a perfect square of 4. At yun nga lang ang tanging question, si 13, wala po talaga siyang perfect o hindi po siya perfect square numbers. So, meaning to say, siya ay nasa pagitan ng perfect square ni 9 at 16 na matatagpuan sa number line sa pagitan ng roots ni 3 at 4. Ayan po iyan. Nasa pagitan siya. So, gayon din kay square root of 28. Ngayon, mayroon bang dalawang integer na pag multiply mo sa kanyang sarili o isang integer na pag multiply mo sa kanyang sarili ay 28 ang sagot? The answer is no. So, kaya tinatawag o nabibilang si square root of 28 na isang integer na not perfect square and irrational numbers where it is between two perfect square numbers. Ayan, nabanggit. Para sa ginawa natin nung una kanina. So, bago si 28, may perfect square na 25. Yan yung 5 times 5.
Ayan po. Pagkatapos sa 28, merong 36. Yan yung 6 times 6. Ayan po yun. Di po ba? Kung naalala nyo, sa pagkuha ng principal root, tanging positive number lamang ang ating kinukuha. Take note, yung tuldok na ginagawa ni Sir dito sa gitna ay the same on product process. Yung tuldok na po ito. That is 5 times 5 and 6 times 6. So thus, the square root of 25 is 5 because 25 it is a perfect square root of the perfect square of 5. The square root of 36 is 6 because 36 is a perfect square of 6. So yun po yun. So ngayon, ganun pa rin tayo. Palitan ko lamang po ito. Hindi na edit. Ito po ay ito. Palitan po natin ng 28. Hindi lang na-edit. Yan. Ayan po, 28. So, tingnan natin. Gawa natin ng medyo malaki. 4, 5, and 6. Dahil daw siya ay nasa pagitan ni 4, dito ko na ilagay si 0. Dahil nasa pagitan daw siya ni 4, ni 5 and 6, dito natin ilalagay si square root of 28. Nasa gitna ni 5 at 6. Dahil dito si square root of 25, hindi lang nagawa sa unang example. Yan. At dito si square root of 36. Okay. Bakit dyan po sila nakalagay? Dahil ang principal roots ni 25 ay 5 at ang principal roots ni 36 ay 6. Kaya kung mapapansin nyo, 25, 28, 36. Nasa pagitan ni square root of 25 at ni square root of 36 is square root of 28. At kung gagamitin naman natin yung principal roots, nasa pagitan ni 5 at 6 si square root of 28. Ayan po iyon. Nasa pagitan. Ginagamitan na lang po natin siya ng number line para mas madali nyo pong makita. Ngayon naman dito, medyo lakihan natin. The square root of 108 is not a perfect square and it is an irrational number where it is between two perfect square numbers. So, ganun din. Ano ba mga perfect square numbers na matataas na malapit kay 108? Yan yung si 100, dahil si 100 ay 10 times 10, perfect square siya. Si 100 ay perfect square ni 10. At si 121 ay ang perfect square ni 11. Ayan po. Ayan po iyan. So, wala tayong ibang maiisip na isang nominal pag multiply sa kanyang sarili 108 ang product. So, that is why si 10 at 11 ang kanyang pagitan. Kaya kung sa number line, gano'n lang din to. Ito gagawin nyo rin po sa inyong mga learning tasks. Sabihin natin, dito si 10. Dito si 11. Dito si 9. Ayan po. So, ito na tayo. Ayan. So, dito si square root of 100 nakalagay. Dito si square root of 121. At nasa gitna daw nila si 108. Nasa gitna. Ayan po. Ayan. Dahil si 100 ay ang perfect square ni 10 at si 121 ay perfect square ni 11 at si 10 at 11 ay ang principal roots ni 100 at 121 respectively, si 108 ay nasa gitna lamang ni 100 at 121 as perfect square ng 10 at 11. Madali niyo pong matatandaan yan. Tingnan niyo po yung mga radical na nasa loob ng radical sign. Ganun din po sila, magkakasunod lang din na may pagitan. Only if we memorize or
familiarize with the perfect square of certain numbers. I encourage you to memorize at least 30 perfect square mga numbers na minumultiply sa kanyang sarili. Ayun po. Maganda nyo, isulat nyo po sa index card para mas madali. So, approximating square roots naman tayo. Gagamitin natin dito yung proseso ng ating pagkuha ng mga irrational numbers. Ayan po. Ginagamit ang approximating square roots doon sa mga non-perfect numbers o hindi kabilang sa mga perfect square numbers. So, let's have the first example. Halimbawa, the approximate roots of 10 in tenths. Ibig sabihin, may decimal numbers tayo. Tenths, kasi mag-approximate tayo. Alam naman natin, pagka hindi sakto, may butal. Ayan po. Ito yung solutions. Gagamitin natin yung proseso kanina nung ginawa natin. So, mapapansin nyo naman na pareho lang na proseso. Si square root of 10 is in between, nasa pagitan ni square root of 9 at square root of 16. Alam natin si 9 at 16 ay mga perfect square numbers ng 3 at 4. So, might as well, si square root of 10 ay nasa gitna ni 3 at 4. Ayan po, nasa gitna lang po siya. Kaya, dun sa number line, madali na po natin magagawa yan. Thus, sabi dito, kaya pinatunayan, the square root of 10 lies between 3 and 4. Ngayon, 3 and 4. Kahit ikay tumingin sa ruler, sa pagitan ni 3 at 4 ay may mga butal na linya. So, since tayo nag-approximate sa tens, mag-try muna tayo ng one decimal numbers right after the decimal point mula kay 3. Dahil si 3 ang pinakamababang numbers, dito muna ho tayo. Alam natin na may mga numero dyan. May mga numero dyan sa pagitan ni 3 at 4. At yun ang gagamitin natin. So, let's say 3.1. Try natin yan. Dahil sabi dito, si 3.1 ay nasa pagitan ni 3 at 4. Tama naman eh. Kung si 3.1, ito yan. Tama, 3.1. So, let's try. Let's square 3.1. So, square daw. Di multiply natin sa kanyang sarili. Try nyo po. At ang magiging sagot ay 9.61. So, isa pa. Dahil tayo nagtatrial o nag-approximate, sundan pa natin ng isa. Instead of 3.1, palitan natin ng 3.2. Square natin siya. Bakit? Nasa pagitan pa rin siya ng 3 and 4. Square po natin. 3.2 times 3.2 is 10.24. Kung mapapansin nyo, itong kay 3.2 square, 10.24 siya, at si 3.1 square ay 9.61. Sinasabi sa pag-approximate ng square roots, hindi dapat siya tataas sa pinaka-original square root na kinukuha natin. Kaya, makatwiran lamang na gamitin natin ang ganitong statement. Since 9.61 is too close to 10, instead of 10.24, the approximate roots for square root of 10 in nearest tens is 3.1. Tandaan nyo po, kung may nearest tens, meron ding nearest hundreds. Ibig sabihin lang nun, ang gagawin nyo po sa nearest hundreds, bukod sa isang numerong ito, magkakaroon ka pa ng second numbers. Halimbawa, kung hundreds, 3.11, 3.12, 3.13, mga ganun po. Pero ngayon tayo ay nasa nearest tens lamang. Tandaan nyo na kapag kayo ay nakakita ng word problem na o ng approximating roots na nag-a-ask ng nearest hundreds, kailangan nyo lang pong magdagdag ng isa pang digit tulad nito, kung 3.1 yan at nearest hundreds, dagdag ka pa ng isa. At i-square mo ulit. So, yun lamang po para sa araw na ito at maraming salamat. Thank you, be happy, and matsaya.